Marshall Peak, Kabanata 4,997. Magbigay ng tulong. Habang pinagmamasdan nila ang mga kumikislap na ilaw, hindi nagtagal ay natakpan sila ng makapal na dilim na pumutol sa kanilang paningin. Ito ay maliwanag na kung sino man ito, sila ay kasalukuyang nakikipaglaban sa Black Ink Clan. Matapos suriin ang impormasyon sa Jade Sleep, alam niyang Kai na iyon ay ang dalawang squad na nangangailangan ng kanilang suporta. Mula sa kanyang nakikita, gamaan ang loob niyang Kai nang malaman niyang hindi pa huli ang pagdating ng Dawn Squad, kaya agad niyang inutusan ang Dawning Light na bumilis sa pinakamataas na bilis. Sa susunod na sandali, ang propulsion array ng Dawning Light ay tumunog at ang bilis ng warship ay tumaas habang ito ay bumaril patungo sa larangan ng digmaan. Sa di kalayuan, tila napansin din ng Black Ink Clan ang pagdating ng Dawning Light at agad na nahati ang isang bahagi ng kanilang puwersa para harangin sila. Napakalaki ng bilang ng Black Ink Clansmen na nakapalibot sa dalawang human warships. Mayroong daan-daang mga ito, kabilang ang isang bilang ng mga feudal lord, kaya hindi katakataka kung bakit sila ay nalampasan. Kailangang malaman na mayroong hindi hihigit sa isang dosenang miyembro sa isang ordinaryong squad, kaya sapat na nakakagulat para sa kanila na tumagal ng ganoon katagal laban sa napakaraming Black Ink Clansmen. Sa kasalukuyan, ang dalawang warship ay nagkakagulo, ang kanilang mga kasko ay nabigla at nasira sa maraming lugar. Kung walang mga reinforcements, aabutin ng wala pang isang oras para sa dalawang barkong ito na tuluyang mahihiwalay. Kung mangyayari iyon, ang mga miyembro ng magkabilang squad ay malalantad sa kayig ng Black Ink Clansmen at mawawalan sila ng pag-asa na mabuhay. Ang mga tropa ng Black Ink Clan na humiwalay sa labanan ay halos 100 na malakas, at ang kanilang pinuno ay isang feudal lord na matatag sa hitsura. Ang kahangahangang figure ay nagtaas ng isang malaking palakol sa kanyang mga kamay at ibinaba iyon sa Dawning Light ng buong lakas bago nila isara ang distansya sa isa't isa. Isang alon ng itim na liwanag ang palm unit sa kalawakan na may marahas na puwersa patungo sa Dawning Light. Nagkaroon ng malakas na putok ng bahagyang yumanig ang Dawning Light. Ang momentum nito ay binigulan pa ng ilang sandali. Gayunpaman, na-activate na ng Dawning Light ang kanilang mga defensive array at isang transparent na kalasag ang bomb alot sa Dawning Light. Kaya, ang kapangyarihan ng palakol ay nagawa lamang na mapunit ang hadlang, na walang pinsala sa barko mismo. Ang Black Ink Feudal Lord ay tila bahagyang nagulat sa tanawing ito. Maliwanag na hindi niya inaasahan na makakita ng ganoon kalakas na kalasag sa human warship na ito, sapat na upang ganap na maging hindi epektibo ang kanyang pag-atake. Ang warship na ito ay malinaw na naiiba sa human warships na kanilang pinaglalaban hanggang ngayon. Bago pa niya maisip ang bagay na iyon, may lumabas na figure mula sa warship na may hawak na sibat, na diretsyong sumugod sa kanya sa napakabilis na bilis. Ang feudal lord ay umungal sa galit at muling itinaas ang kanyang palakol, tumalon mula sa Black Ink Army na kanyang pinamumunuan upang salubungin ang tao sa labanan. Sa isang iglap, dalawang figure, isang malaki at isang maliit, ay nagsagupaan sa kawalan. Nanatiling walang pakialam ang ekspresyon niyang Kai habang ang kanyang sibat ay tumutusok pasulong na parang dragon. Ang matatag na feudal lord ay agad na nakaramdam ng napakalaking puwersa na bumagsak sa kanya mula sa harapan, at hindi niya maiwasang mapa-atres bilang tugon. Pati ang kamay niya na nakakapit sa hawakan ng palakol niya ay bahagyang nanginginig. Ito ay isang malaking pagkabigla para sa kanya dahil sa kanyang malaking tangkad, ang lakas ng Black Ink Clansman na ito ay natural na hindi maliit. Para sa isang tao na may kaparehong grado, imposibleng itugma siya sa mga tuntunin ng hilaw na pisikal na puwersa. Gayunpaman, nakatagpo siya ng isang pagbubukod ngayon. Ang feudal lord ay agad na nagalit at, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay nakaramdam ng kahihiyan sa kanyang naranasan. Ang palakol sa kanyang kamay ay naging isang marahas na bagzo ng hangin na kanyang hinampad sa maliit na tao. Ang kanyang pag-atake ay sinalubong ng mga anino ng sibat. Lumipad ang mga sparks kung saan-saan dahil hindi na mabilang kung ilang beses nagsagupaan ang dalawang armas sa sandaling iyon. Hindi nagtagal ay lumamig ang galit sa mga mata ng feudal lord at mabilis na napalitan ng matinding takot. Nilampasan na siya ng tao at hindi man lang lumingon. Pagkatapos, ang pumasok sa kanyang tenga ay ang mga hiyawan ng maraming Black Ink Clansmen. Nanginginig ng husto ang kamay ng feudal lord habang hawak niya ang kanyang palakol. Ito ay natural na ang resulta na inaasahan kapag ang isa ay hindi tugma para sa kanyang kalaban, ngunit ang mga kahihinatnan ay hindi ang pinagmulan ng kanyang katakutan. Siya ay nakatayo pa rin, ang kanyang lakas stagnant, hindi matapang na kumilos kahit isang kalamnan. Gayunpaman, nilalapitan siya ng Dawning Light, kaya imposibleng manatili pa siya ng mas matagal.
Noon lamang niya ginalaw ang kanyang katawan, pilit na itinulak ang kanyang lakas, para lamang sa isang nakakatakot na tunog ng pagpunit na lumabas sa kanyang figure. Sa sumunod na sandali, sumabog ang itim na dugo mula sa malaking katawan ng feudal lord at ang kanyang aura ay mabilis na tumalsik. Sa maikling sagupaan na iyon, hindi lamang nakaharang ng sibat ng kanyang kalaban ang lahat ng kanyang pag-atake, nag-iwan pa ito ng maraming sugat sa kanyang katawan. Nang itinoon niya ang lahat ng kanyang atensyon sa pagsugpo sa mga sugat na ito, posible para sa kanya na panatilihing selyado ang kanyang mga pinsala. Gayunpaman, sa sandaling sinubukang kumilos, ang lahat ng kanyang mga pinsala ay sumabog ng sabay-sabay. Anong klaseng halimaw ang kakaharap ko lang? Sa lahat ng mga taon niyang pakikipaglaban sa humans, ni minsan ay hindi siya naka-crossblade sa ganoong nakakatakot na kalaban. Mula sa aura na binigay ng kanyang kalaban, siya nga ay nasa 7th grade human master, nakatumbas ng kanyang sariling paglilinang bilang isang feudal lord, ngunit ang kanilang mga lakas ay sadyang walang kapantay. Hindi siya maniniwala kung hindi niya ito naranasan sa sarili niya. Gayunpaman, wala siyang oras para mag-isip, bago lumapit sa kanya ang Dawning Light. Kung nasa peak condition siya, natural na wala siyang takot sa isang human warship, ngunit bilang isang palaso sa dulo ng paglipad nito, paano niya ito makakayanan? Sa isang dagandong, sinubukan niyang umiwas sa isang tabi. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nagkaroon ng malakas na dagandong mula sa Dawning Light, at isang malasibat na pag-atake ang bumaril mula sa busog ng bapur pandigma, na naging isang daloy ng liwanag at tumagos sa baywang ng feudal lord, na sumabog sa kalahati ng kanyang katawan. Gayunpaman, ang feudal lord na ito ay may likas na kabangisan sa kanya, kaya sa kabila ng alam niyang tiyak na mamamatay siya, ibinato pa rin niya ang kanyang palakol sa huling pagkakataon bago siya dinala ng kamatayan, na binasag ito sa Dawning Light. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang malakas na defensive barrier ay naging walang silbi sa kanyang pag-atake. Naglayag ang Dawning Light na lampasan ang sirang katawan ng feudal lord at bumangga sa grupo ng Black Ink Clansmen sa likod niya. Ang mga numero ng Black Ink Clansmen ay nabawasan na ng pag-aalsa ni Yang Kai. Para siyang matulis na dulo ng sibat, na tumatawid sa hanay ng Black Ink Clan habang patungo sa mga kaaway na kumukubkob sa dalawang human warships. Si Feng Ying at ang iba pa ay walang ibang pagpipilian kundi ang sundan siya ng malapit sa kanyang likuran, pinupunan ang mga kaaway na naiwan ni Yang Kai sa daan. Hindi nagtagal, dumating ang Dawning Light sa pangunahing larangan ng digmaan. Sa di kalayuan, dalawang gurat-gulong human warships ang kinubkob sa lahat ng panig. Sa kabila ng pagsisikap na lumabas sa kanilang kaliwa at kanan, hindi nila nagawang iwaksi ang panganib na ito kahit paano nila sinubukan. Ang mga nakapaligid na Black Ink Clansmen ay nagpadala ng atake pagkatapos ng pag-atake laban sa mga warship na iyon, at ang mga impact ay naging dahilan upang lumabo ang mga protective shield, marahas na umaagos na parang ito ay babagsak. Pinahiran ng makapal na Black Ink Cloud ang larangan ng digmaan. Sa gitna ng mga ulap na ito, dumaan ang isang tao at ang kanyang sibat na may hindi mapigil ang momentum, na nag-iwan ng matinding takot sa kanyang kalagayan. Ang masa ng low-grade at high-grade Black Ink Clansmen ay tila kasing mahina ng papel kapag nakaharap sa sibat na iyon, na iniwan na patay o kritikal na nasugatan sa isang pagwalas lamang nito. Sina Shen Ao, Ning Qiji, at Chi Taichu ay nagmamadaling lumabas mula sa Dawning Light. Kahit na ang 7th grade Heaven Opening Realm Masters na tulad nila ay hindi maglalakas loob na kumilos ng mag-isa sa naturang larangan ng digmaan. Kung hindi, maaari silang mahulog sa panganib anumang oras. Nag-triangle formation silang tatlo kung saan ang bawat isa sa kanila ay namamahala sa isang sulok bago bumagsak sa Black Ink Clan's army na parang gumugulong na bato. Samantala, ang Dawning Light, na sumusunod sa likuran nilang tatlo, ay paspusang nagpakawala ng mga atake. Isa-isa, ang mga ilaw mula sa mga offensive array ay walang awa na bumaril patungo sa mga lugar kung saan nagtagpo ang Black Ink Clan. Walang humpay na umalangaw ang mga hiyawan habang pinupuno ng tinte itim na dugo ang kawalan. Ang Black Ink strength ay kumakalat din na parang baliw. Pumutok ang sigaw mula sa dalawang warship na matagal nang nasilo. Dumating na ang mga reinforcement. Lumaban ka. Ang mga human cultivator na nakulong sa dalawang warship ay nagpipigil sa kanilang galit sa lahat ng oras na ito. Ngayong nakita na nila ang mga reinforcement, agad na nabuhayan ang kanilang mga espiritu at inilabas nila ang kaunting lakas na natitira sa kanila, nakipagsanib puwersa sa kanilang mga kaalyado upang talunin ang mga puwersa ng kaaway. Ang mga Black Ink Clansmen ay mabilis na pinatay sa sumunod na kaguluhan. Kahit na marami ang kanilang bilang, mayroon lamang silang 4 na feudal lords, isa sa kanila ay napatay na ni Yang Kai kanina.
Ang natitirang tatlong feudal lords ay lahat ay nahuli sa pakikitungo sa Dawn ng Light pati na rin kay Shen Ao at sa iba pa, na hindi nakaligtas sa kanilang sarili. Samantala, nakipag-usap si Yang Kai sa iba pang Black Ink clansmen na mas mahina kaysa sa mga feudal lords. Pagkatapos sumulong sa 7th grade, ang lakas ni Yang Kai ay tumaas ng husto. Ang mga Black Ink clansmen na ito na halos kapantay ng mid-grade Heaven Opening Realm humans ay hindi katugma sa kanya. Kahit saan siya magpunta, ang mga Black Ink clansmen ay pinutol na parang mga damo. Sa loob lamang ng kalahating patpat ng insenso, higit sa kalahati ng Black Ink clansmen ay naalis na, at ang kawalan ay napuno ng tinta itim na dugo at pinutol na mga paa, na lumikha ng isang kakilakilabot na eksena. Bilang isang resulta, isang malaking puwang ang nagbukas sa kung hindi man hindi maarak na pagkubkob. Nakita ng dalawang warship na matagal nang natrap ang kanilang pagkakataong makatakas, at sa koordinasyon ng Dawn ng Light, ay nagawang umatras mula sa labanan at bumalik patungo sa pasulong na base. Nagpatuloy ang labanan ni Yang Kai. Tumakbo siya pabalik-balik, pinatay ang Black Ink clansmen, ang kanyang katawan ay nababad sa itim na dugo. Matapos masaksihan ang sindek ng kanyang lakas, ang mga nakaligtas na Black Ink clansmen ay hindi nang ahas na makisali sa kanya, nagkalat na parang mga ibon at hayop bago pa man siya makalapit. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagpatay na ito, lumingon si Yang Kai at nakitang wala ng ibang tao sa paligid niya. Sa kabilang banda, nakita niya si Shen Ao na nakikipaglaban sa isang feudal lord sa hindi kalayuan. Kahit na tila siya ang may kapangyarihan, ang kanilang pagkakaiba sa lakas ay hindi malaki. Magiging madali para kay Shen Ao na talunin itong feudal lord, ngunit ang pagpatay sa kanya ay ganap na ibang kwento. Sa isang iglap, lumitaw si Yang Kai sa gilid ni Shen Ao at itinutok ang kanyang sibat patungo sa feudal lord. Matagal nang nakita ng feudal lord ang nakakatakot na lakas ni Yang Kai at ang kanyang puso ay nanlamig nang makita siyang misteryosong lumitaw. Itinaas ang malaking espada sa kanyang kamay, sinubukan niyang pigilan ang pag-ulos ni Yang Kai. Hong! Nanginginig ang malaking katawan ng feudal lord nang maramdaman niyang halos mapunit ang kamay nito. Sa isang malakas na dagandong, itinoon niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang sandata, sinusubukang sugpuin ang maliit na taong kalaban sa kanyang harapan. Sa kabaligtaran, mayroon lamang malamig na pagwawalang bahala sa mga mata ni Yang Kai. Ang sibat sa kanyang kamay ay nanatiling matatag at hindi gumagalaw, ngunit ang Space Principles ay umusbong, na nagyayelo sa paligid niya sa isang iglap. Napahawak sa kanyang lalamunan ang dagandong ng feudal lord, habang sinamantala ni Shen Ao ang pagkakataon na ay ugoy ang kanyang espada. Sa isang malamig na flash, ang espada ay tumaga patungo sa leeg ng feudal lord. Laking gulat ng feudal lord at agad niyang sinubukang umatras upang maiwasan ang nakamamatay na suntok, ngunit nagdusa pa rin siya ng mahabang sugat na tumawa sa kalahati ng kanyang leeg. Sa kabila ng kakilakilabot na hitsura ng sugat na ito, hindi ito isang nakamamatay na suntok. Hanggat maaari siyang ligtas na makabalik sa teritoryo ng Black Ink clan at makapasok sa isang Black Ink nest, ganap siyang makakabawi kapag may sapat na oras. Ngunit sa pagkakataong iyon, biglang nanginig ang malaki niyang katawan at bakas sa mga mata niya ang takot at pag-ayaw. Kasabay nito, ang puso ni Yang Kai ay kumalabit ng mahigpit. Tila may isang uri ng panganib na mabilis na papalapit sa kanya, ngunit bago siya makapag-react sa sitwasyon, nakita niya ang isang gintong liwanag na tumagos sa dibdib ng feudal lord at lumipad ng diretso sa kanya. Sa kritikal na sandali ng buhay o kamatayan, likas na inilipat ni Yang Kai ang kanyang katawan. Tapos, may naramdaman siyang maliit na tusok sa dibdib niya, parang kagatin lang ng insekto. Gayunpaman, malinaw na naramdaman ni Yang Kai ang isang nakakatakot na puwersa na dumaan sa kanyang katawan, pumasok mula sa harapan at tumusok sa likuran. Ang kanyang katawan ay lumipad pa atras ng hindi sinasadya, at isang marahas na puwersa ang yumanig sa kanyang 5 viscerae at 6 na organo, dahilan upang siya ay umubo ng isang subo ng golden blood. Martial Peak, Kabanata 4978. Makapangyarihang palaso. Ang kakaharap lang nila sa larangan ng digmaan na ito ay napakabigla na walang inaasahan. Maging si Yang Kai, na inatake, ay hindi napansin ang pag-atake hanggang sa lumitaw ito sa kanyang harapan, at iyon ang dahilan kung bakit siya nahuli na hindi handa at nagdusa ng malaking pagkatalo. Ang feudal lord na ang katawan ay tinusok ng gintong bolt ay hindi agad namatay, ngunit wala na siyang lakas upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Wala man lang siyang lakas para makatakas at naibalik lamang ang kanyang katawan nang nahihirapang tumingin sa isang tiyak na direksyon, puno ng galit ang kanyang mga mata habang bumubulong. Trivial Black Ink Disciple. Ikaw ay. Bago pa niya tapusin ang kanyang mga salita, ang kalapit na Shen Ao ay inihagis muli ang kanyang espada, pinutol ang kanyang ulo.
Sa kabilang panig, pagkatapos ng pagluwa ng isang subo ng Golden Blood, pinatatag ni Yang Kai ang kanyang sarili at ang kanyang kaliwang mata ay agad na napuno ng gintong liwanag. Ang balintataw ng mata na iyon ay nagbago sa isang patayong gininto ang biyak na nagtataglay ng walang katapusang lakas. Sa Demon Eye of Annihilation, mahina niyang nakikita ang isang madilim na gintong liwanag na kumukutitap sa pagitan ng mga asteroid ilang libong kilometro ang layo. Doon nagmula ang pag-atake. Huminga ng malalim, itinulak niya pababa ang umuusok na sigla sa kanyang dibdib at minamanipula ang space principles. Sa isang iglap, nawala si Yang Kai sa kinatatayuan niya. Makalipas ang ilang paghinga, lumitaw na si Yang Kai sa ibabaw ng isang tiyak na asteroid, at ang kanyang divine sense ay kumalat na parang tidal wave. Gayunpaman, wala siyang nahanap. Mayroon lamang death chi na nakapalibot sa asteroid na ito na walang kaunting sigla. Isang maliit na bakas na lang ng aura ang natitira na mabilis na nawawala. Malinaw na ang gintong liwanag na umatake sa kanya kanina ay nanggaling dito, ngunit sa sandaling ipadala ng salarin ang pag-ataking iyon, mabilis silang umatras. Kaya, kahit na sumugod si Yang Kai pagkatapos matuklasan ang pag-atake, hindi niya nahuli ang salarin. Kung sino man ito ay kailangang maging veterano sa maraming laban at alam na agad na tumakas pagkatapos mabigang patayin ang kanyang target. Ang gayong tuso at maingat na kalaban ay tiyak na isang malaking sakit ng ulo upang harapin. Maging si Yang Kai ay nakaramdam ng kaba sa kanyang puso nang maalala niya ang nakakatakot na pag-atake na naranasan niya. Ang kanyang umaatake ay gumamit pa ng isang feudal lord bilang takip. Ang pag-ataking iyon ay dumaan sa dibdib ng feudal lord bago tinamaan si Yang Kai. Kung hindi, walang paraan na hindi ito mapapansin ni Yang Kai hanggang sa ito ay napakalapit. Sa kabutihang palad, gayunpaman, ang karamihan sa kapangyarihan ng pag-atake ay nabawasan nang dumaan ito sa katawan ng feudal lord. Kung hindi, malamang na mas malala pa ang mga pinsala ni Yang Kai. Sino yon? Si Yang Kai ay may malabo na pakiramdam na ito ay isang medyo mahalaga at kahangahangang kaaway sa lugar na ito ng pag-aani ng mapagkukunan. Kung ang taong iyon ay naging napakatuso at agad na umatras pagkatapos ng suntok na iyon, malamang na sila ay sanay din sa sining ng pagtatago. Kung hindi mahanap ni Yang Kai ang kanyang mga bakas ng mabilis, kung gayon ang paghahanap sa kanya ay magiging mahirap. Matapos tumayo sa katahimikan ng ilang sandali, tumangala si Yang Kai sa kaibuturan ng kawalan bago bumantong hininga at tumalikod. May kutob siya na ang pag-ataking iyon ay hindi pa ang katapusan nito, at tiyak na makakatagpo niya muli ang kalaban na ito, ngunit sa susunod, tiyak na magiging handa na siya. Sa pagbabalik, sinalubong siya ni Shen Ao at ng iba pa, at lahat sila ay mabilis na bumalik sa Dawning Light. Tapos na ang laban dito. Mahigit sa kalahati ng ilang daang Black Ink clansmen ang napatay. Sa apat na feudal lords, pinatay ni Yang Kai ang isa ng mag-isa at nakipagtulungan kay Shen Ao para pumatay ng isa pa. Habang hinahabol niya ang patagang umaatake, nakipagtulungan ang Dawning Light kasama sina Chi Taichu at Ning Chiji para pumatay ng isa pa. Nang makita ng huling feudal lord kung gaano naging masama ang sitwasyon, agad siyang tumakas, kasama ang ilan sa mga straggler ng Black Ink clan. Gayunpaman, ang kanilang mga numero ay hindi ganoon kataas, halos 100 o higit pa sa kabuuan. Hindi sila hinabol ng Dawning Light. Kahit na kaya nilang patayin silang lahat, ang kanilang prioridad ay i-escort ang dalawang battered warship pabalik sa forward base. Kaya, sa utos ni Feng Ying, ang tatlong barkong pandigma ay tumigil sa pakikipaglaban. Nang bumalik si Yang Kai, ang mga commander ng dalawang warship ay nagpapasalamat kay Feng Ying. Ang dalawang 7th grade Heaven Opening Realm Masters na ito ay parehong squad leaders, ngunit ang kanilang mga aura ay parehong mahina. Halatang pagod na pagod silang dalawa. Nang makita nilang bumalik si Yang Kai, natural na nagsimula ng isa pang round ng pasasalamat ang dalawang squad leaders. Kung hindi ito ang mabilis na pagdating ng Dawning Light ngayon, kung gayon ang sitwasyon ay magiging mapaminsala para sa lahat ng nakasakay sa dalawang warship. Sa katunayan, sa lakas ng kanilang dalawang squad, hindi sila kalaban sa mga umaatake ng Black Ink clan. Ang dahilan kung bakit sila sinilo ng Black Ink clan ngunit pinananatili silang buhay ay walang alinlangan dahil gusto nilang ibahin sila sa mga Black Ink disciples, na nagbigay din sa kanila ng ilang paghinga upang manatili hanggang sa dumating ang liwayway. Squad leader, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Feng Ying nang makita niyang bumalik si Yang Kai na medyo namumutla. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Ayos lang ako. Kahit na hindi ito isang light injury, hindi nito napinsala ang kanyang pundasyon, kaya hindi ito maaaring ituring na seryoso. Dapat ay isang tao iyon mula sa Divine Feather Paradise. Sabi ni Feng Ying na may seryosong hitsura sa kanyang mukha.
Nakita niya nang tamaan si Yang Kai ng patagang pag-atake kanina. Ginamit ang isang gintong arrow ng isang feudal lord bilang panakip upang mapunta ang tama tulad ng paglalaban ni Yang Kai at ng feudal lord. Maging ito ay ang timing o ang anggulo, ang lahat ay perpekto. Ang ganitong kasanayan ay isang bagay na makakamit lamang ng isang tao mula sa Divine Feather Paradise. Tumanggo si Yang Kai. Sa tingin ko, nahulaan din. Maraming cave heavens at paradises ang may kanya-kanyang kakaibang katangian. Halimbawa, ang mga cultivator ng Bright King Cave Heaven ay nakatuon sa body tempering, ang Divine Cauldron Cave Heaven ay bihasa sa artifact refining. Ang mga cultivator ng Divine Feather Paradise sa kabilang banda ay kilala sa kanilang archery. Ang mga cultivator mula sa paradise na ito ay maaaring hindi masyadong malakas sa malapit na labanan, ngunit kapag sila ay nabigyan ng kaunting distansya mula sa kanilang mga kalaban, sila ay karaniwang hindi magagapi sa parehong kaharian. Iyon ay dahil sila ay napakahusay sa archery at gayon din sa pagtatago ng kanilang mga aura at pag-iwas sa mga kaaway. Mayroong ilang Divine Feather Paradise cultivator sa Blue Sky Pass, at nakaipon sila ng maraming merito noong huling digmaan. Kahit na si Yang Kai ay hindi pa nagkaroon ng anumang makabuluhang pakikitungo sa paradise na ito, alam niya ang tungkol sa kanila sa isang antas. Ang gininto ang arrow na tumagos sa feudal lord at pagkatapos ay sa kanyang sariling katawan ay walang alinlangan na isang napakalalim na pamamaraan ng arrow at isang pag-atake na nagmula sa ilang libong kilometro ang layo. Talagang hindi ka panipaniwala para sa isang pag-atake ng ganitong antas na posible. Kailangang malaman na ang katawan ni Yang Kai ay napakalakas na ngayon na ang mga ordinaryong pag-atake ay hindi makakasakit sa kanya kahit man lang, ngunit ang gintong arrow na iyon ay tumagos ng diretso sa kanya, kahit na nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang 5 viscera at 6 na organo. Ito ay isang resulta na nakamit sa pagkakaroon ni Yang Kai ng isang world spring sa kanyang miniature universe. Kung ito ay ibang tao, malamang na maging ang kanilang miniature universe ay nayanig ng husto. At, kung ito ay mangyayari sa isang magulong larangan ng digmaan, kung gayon ito ay lubos na makakahadlang sa kanilang lakas sa pakikipaglaban. Isang araw lang sana ang kailangan para mawalan sila ng magawa. Siya ay talagang magulo. Idinagdag ng isa sa mga squad leaders na nagpasalamat sa kanila. Kung hindi dahil sa kanya na nagkukubli sa anino, kahit na hindi tayo kalaban sa Black Ink Clan, nakatakas sana tayo. Walang paraan na nahulog tayo sa ganoong desperado na sitwasyon. Ang mga barkong pandigma sa panig ng tao ay maaari pa ring tumakas kung makakaharap nila ang mga nakatataas na puwersa ng kaaway na hindi nila kayang harapin, ngunit kung hindi sila masyadong napinsala. Gayunpaman, sa tuwing magtatangka ang kanilang mga barkong pandigma na tumakas, sila ay pipigilan ng Black Ink Disciple na iyon na nagtatago sa di kalayuan. Parehong nasira ang mga barkong pandigma sa maraming lugar mula sa mga araw ng umaatake, na naging dahilan upang mapunta sila sa desperado na sitwasyong kinalalagyan nila. Sa kabutihang palad, nakarating ang Dawning Light sa oras upang bigyan sila ng suporta at lutisin ang mapanganib na sitwasyon. Sumimangot si Yang Kai. May isang bagay na hindi ko maintindihan. Ano ito? Tanong ni Feng Ying sa kanya. Kung inatake niya tayo, ibig sabihin, isa siyang Black Ink Disciple. Gayunpaman, kung isa siyang Black Ink Disciple, paano niya mapapatay ang feudal lord iyon? Ang huling suntok ay dumaan sa katawan ng isang feudal lord bago ito tumama kay Yang Kai. Si Yang Kai ay nanirahan sa Black Ink Clan sa loob ng 2 taon, kaya alam na alam niya ang posisyon ng Black Ink Disciples sa Black Ink Clan. Sa pangkalahatan, gaano man sila kalakas, ang mga Black Ink Disciples ay may likas na paggalang sa Black Ink Clan. Ang isang low-grade Black Ink Clansman ay maaari pang matalo at sigawan ang isang 7th-grade Black Ink Disciple sa kalooban at ang Black Ink Disciple ay hindi man lang manggahas na magreklamo. Gayunpaman, ang Black Ink Disciple mula sa Divine Feather Paradise ay gumawa ng isang bagay na ganap na hindi inaasahan. Maliwanag, hindi rin inaasahan ng feudal lord na mangyayari iyon, kaya naman sinabi niya ang mga salitang iyon bago siya namatay. Isang tingin ang kumislap sa mga mata ni Feng Ying. Karaniwan ay totoo iyon. Maliban kung, ang Black Ink Disciple ay partikular na inutusan ng isang mas mataas na ranggo na Black Ink Clansman na huwag pansinin ang buhay ng isa pang Black Ink Clansman upang patayin ang kanilang mga kaaway sa mga kritikal na sandali. Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Kung ganoon, kailangan niyang maging Black Ink Disciple sa ilalim ng utos ng isang Territory Lord. May katuturan iyon. Sa paghusga sa kapangyarihan ng pag-atakeng iyon, tiyak na ang taong iyon ay nasa 7th grade Heaven Opening Realm. Ang mga cultivator sa kaharian na iyon ay hindi isang bagay na maaaring makuha o taglayin ng isang ordinaryong feudal lord. Isang territory lord lang ang makakamit ng ganoong gawa.
Iyon lang ang posibilidad. Tumanggo si Fang Ying. Dapat tayong mag-ingat sa ating pagbabalik. Pakiramdam ko hindi malayo yung taong yun. Kung pababayaan natin ang ating mga bantay, baka saktan niya ulit tayo ng malakas na pag-ataking iyon. Sabi ni Yang Kai habang inililibot niya ang kanyang tingin sa kawalan. Pakiramdam niya ay binabantayan siya mula nang bumalik siya, ngunit gaano man siya kaingat na maghanap, wala siyang makitang kakaiba. Mula doon, masasabi niya na ang kakayahan ng taong ito sa pagtatago ay napakalalim. Hindi magaan ang mga pinsala ni Yang Kai sa pagkakataong ito. Kahit na hindi nito napinsala ang kanyang pundasyon, kakailanganin pa rin niya ng oras upang maayos na gumaling. Matapos magbigay ng utos, bumalik siya sa kanyang cabin para magpahinga. Ang tatlong barko ay patuloy na gumagalaw patungo sa forward base kasama ang dalawang nasirang barko sa harapan habang ang Dawning Light ay dinala sa likuran. Hanggang sa makita nila ang asteroid kung saan matatagpuan ang pasulong na base na si Yang Kai, na nagpapagaling sa kanyang cabin sa buong oras, ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Ngayon lang nawala ng walang bakas ang pakiramdam na patuloy na pinagmamasdan. Tila ang Divine Feather Paradise Black Ink Disciple na iyon ay hindi sumuko sa pagtatapos sa kanya sa buong oras na ito at sinusundan ang kanilang warship sa lahat ng panahon. Pagkatapos bumalik sa forward base, ang dalawang barkong pandigma ay bumaba para sa agarang pagkukumpuni. Kahit na tinamaan din ang Dawning Light, ang pinsala ay hindi malaki at nangangailangan lamang ng ilang simpleng pag-aayos. Personal na pinuntahan ni Fang Ying si Chahu upang ibigay ang kanilang maikling misyon at iulat ang kanilang military merit bago bumalik. Sa kampo, ang mga miyembro ng Dawn Squad ay nagpapahinga at nagpapanumbalik ng kanilang lakas. Hindi masyadong delikado ang kanilang unang laban mula nang dumating sila sa forward base, ngunit ito ang unang pagkakataon na magkasamang lumaban ang Dawning Light, kaya nabunyag nito ang ilang mga kapintasan na mayroon sila. Ang ganitong mga kapintasan ay hindi gaanong kinahinatnan sa mga ordinaryong panahon, ngunit maaari itong palakihin sa panahon ng mahihirap na sitwasyon at maaaring humantong sa pagbagsak ng Dawning Light kung hindi sila maingat. Kaya, nagpasya si Fang Ying na kausapin si Yang Kai tungkol sa kanila pagkatapos niyang gumaling. Sa sandaling ito, nagpapagaling si Yang Kai sa sarili niyang tolda. Ang pinakamalubhang pinsalang natamo niya sa laban na iyon ay ang palihim na pag-atake ng Divine Feather Paradise Cultivator na iyon. Ang natitirang mga pinsala ay nagmula sa kanyang pag-charge sa labanan sa kanyang sarili. Ang huling pakikibaka ng Black Ink Clan bago ang kamatayan ay hindi sapat para saktan siya sa anumang makabuluhang paraan, ngunit hindi rin ito dapat maliitin. Pagkatapos ng laban, 12 ng sugat, malaki at maliit, ang naiwan sa buong katawan ni Yang Kai. Gayunpaman, sa loob lamang ng 3 araw, ganap na gumaling si Yang Kai at kasing lakas ng dragon at mabangis na gaya ng tigre. Ito ang perk ng pagkakaroon ng makapangyarihang Dragon Vein. Siya ay may makapal na balat at malakas na laman, kaya ang anumang hindi kritikal na pinsalang natamo niya ay karaniwang hindi napapansin. Martial Pick, Kabanata 4999. Librerag Pangaso. Nang makita niyang lumabas si Yang Kai mula sa pag-iisa, agad na tinipon ni Fang Ying ang mga miyembro ng Dawn Squad para sa isang post-battle meeting. 35 katao ang nagtipon upang pag-usapan ang ilan sa mga problemang naranasan nila sa kanilang huling misyon. Hindi tulad ng ibang squads na matagal nang lumaban at bumuo ng tacit trust at understanding sa isa't isa, ang Dawn Squad ay itinuturing na bagong-bago at marami pang trabaho ang kailangan gawin para matuto silang makipag-coordinate sa isa't isa. Ang pagbubuod ng kanilang mga karanasan pagkatapos ng laban ay magiging lubhang kapakipakinabang sa kanila. Maraming sigasig ang ibinahagi ng squad at lahat ay sabik na nagsalita. Ang mga kapintasan na karaniwang hindi napapansin ay mabilis na nalantad sa harap ng lahat upang mapansin nilang lahat ang mga ito. Pagkatapos, sa susunod na lumitaw ang isang katulad na problema, magkakaroon sila ng solusyon upang harapin ito. At, kapag ang mga problemang iyon ay tumigil sa paglitaw, ito ay nangangahulugan na ang koordinasyon ng Dawn Squad ay tumaas ng isang antas. Hindi nagtagal ang post-battle meeting, halos kalahating oras lang. Pagkatapos ay pumunta muli si Yang Kai sa command post ni Chahu. Dahil nandito sila, natural na kailangan niyang gawing kapakipakinabang ang Dawn Squad. Para bang hindi sila maaaring manatili sa forward base magpakailanman upang tingnan ang tanawin. Hindi sa may anumang tanawin makikita sa patay na walang laman na ito. Matapos matanggap ang pahintulot, pumasok si Yang Kai sa tent at nagtanong. Division Commander Cha, ganap na gumaling ang Dawn Squad pagkatapos ng huling misyon nito. Mayroon bang anumang mga gawain na dapat gawin? Sinulyapan siya ni Chahu. Napakabilis mong gumaling. Napangiti si Yang Kai. Hindi kami natalo noong nakaraan.
Huwag mong ipilit ang sarili mo. Magtiwala ka, Division Commander Cha. Bilang squad leader ng Dawn Squad, alam ng junior na ito ang lawak ng ating mga kakayahan. Noon lang tumanggo si Chaho. Kung ganoon, hindi kita pipigilan. May kailangang gawin, ngunit bakit hindi mo tingnan at tingnan kung ano ang interes mo? Nagulat si Yang Kai. Maaari kaming pumili para sa ating sarili. Ngumiti si Chaho. Mayroon tayong tatlong iba't ibang uri ng misyon dito. Ang una ay ang maghanap ng mga mapagkukunan ng mina, na medyo nagsasalita, ay ang pinakaligtas na uri ng misyon. Mababa lang ang posibilidad na makaharap ang Black Ink Clan, at hindi na kailangang labanan sila sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Nang makita ang walang pakialam na tugon ni Yang Kai, nagpatuloy si Chaho. Pangalawa, maaari ka naming italaga sa tungkulin sa pagtatanggol. Kailangan lang ng iyong team na magpatrolya sa isang partikular na lugar at protektahan ang mga nagmimina. Kung makatagpo ka ng sinumang Black Ink Clansmen, patayin silang lahat. Tumanggo si Yang Kai. Ang unang uri ng misyon ay talagang hindi angkop para sa Dawn Squad. Ang Dawn Squad ay nagtataglay ng napakahusay na lakas at kakayahan sa ibang mga squad, kaya imposible para sa kanila na pumunta at magmina ng mga mapagkukunan. Gayunpaman, ang pangalawang uri ng misyon ay medyo higit sa kanyang panlasa, kahit na medyo kulang pa rin. Tinanong niya, ano ang ikatlong uri ng misyon? Tumanggo si Chaho. Ang ikatlong uri ng misyon ay ang Librerag Pangangaso. Ang buong resource harvesting area ay magiging patrol area ng iyong Dawn Squad. Saan ka man makahanap ng Black Ink Clansmen, saan ka man pumunta. Kung walang Black Ink Clansmen sa paligid mo, maaari mo silang aktibong hanapin. Kung humingi ng tulong ang isa pang squad at malapit ka na, dapat kang tumulong sa kanila sa lalong madaling panahon. Si Yang Kai ay tiyak na sumagot. Kung gayon, kukuha kami ng isang librerag takdang aralin sa Pangangaso. Kung ikukumpara sa pangalawang uri ng misyon, tiyak na higit na kalayaan para sa kanila kung pipiliin nila ang librerag Pangangaso. Hindi sila limitado sa isang partikular na rehiyon. Gayunpaman, madaragdagan din ito ang pagkakataong makatagpo sila ng Black Ink Clansmen ng malaking margin, na eksaktong uri ng gawain na inaasahan ni Yang Kai at ang Dawn Squad na makuha. Tila matagal nang inaasahan ni Chaho ang sagot na ito, kaya naglabas siya ng isang bagay na parang kristal na globo at ibinigay ito kay Yang Kai. Dalhin mo ito. Ano ito? Naguguluhan na tanong ni Yang Kai. Ito ay isang espesyal na pinong artifact ng komunikasyon. Bawat squad ay may isa. Kahit na sa gitna ng panganib, ang artifact na ito ay maaasahan upang magpadala ng mga mensahe, at maaari ding makatanggap ng mga mensahe mula sa iba pang mga squad na humihiling ng tulong sa paggamit nito, pati na rin tukuyin ang kanilang posisyon at distansya. Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Ito ay isang magandang bagay. Walang mga paghihigpit sa librerag Pangangaso, ngunit maaari itong mapanganib dahil mayroon pa ring mga territory lord na aktibo sa paligid ng lugar. Kahit na mayroon kaming mga 8th grade division commander sa aming panig upang panatilihin ang mga ito sa pag-iwas, walang katiyakan na hindi ka makakatagpo kapag ikaw ay nag-iisa. Kung nakatagpo ka ng isang territory lord, tandaan na unahin ang iyong sariling kaligtasan at huwag kumilos ng walang ingat. Paalala ni Chaho sa kanya. Magpapansin ang junior na ito. Pumunta ka. Iwinagayway ni Chaho ang kanyang kamay. Umalis si Yang Kai. Makalipas ang ilang sandali, pagkatapos bumalik sa kampo, sinabi ni Yang Kai sa Dawn Squad ang tungkol sa librerag Pangangaso na tinanggap niya, at ibinigay din kay Feng Ying ang malakristal na orb na artifact bago bumaling sa lahat. Kung walang pagtutol, umalis na tayo. Walang pagtutol mula sa karamihan. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis ang Dawning Light mula sa forward base at tumilapon sa kawalan. Matapos makapasok sa bukas na kawalan, biglang pinalitan ni Feng Ying ang kanyang mga handsil. Pagkatapos, isang napakahinang alon ng enerhiya ang bumalot sa kabuuan ng Dawning Light. Sa sandaling iyon, tila kay Yang Kai na mayroong isang uri ng pagbabago sa Dawning Light, ngunit nang tingnan niyang mabuti, hindi niya masabi kung ano ang nagbago. Nalilito, ginamit niya ang kanyang divine sense para malaman kung ano ang nangyari, at saka lang siya nagkaroon ng malinaw na pangunawa. Isang hindi maipaliwanag na enerhiya ang bumabalot sa katawan ng Dawning Light, sanhi ng isang uri ng illusion array. Ano ito? Nagtatakang tanong ni Yang Kai. Wala siyang ideya na mayroon talagang illusion array na naka-install sa Dawning Light. Ang Dawning Light ay na-customize ni Feng Ying, kaya kahit na ang mga pagbabago ay nagkakahalaga ng maraming merit sa militar ni Yang Kai, talagang hindi niya alam ang tungkol sa mga kakayahan nito. Ipinaliwanag ni Feng Ying. Ang Dawning Light ay isang espesyal na pinong warship, at kakaiba ito sa iba pang mga barko sa antas ng squad.
Kaya, kapag nakapasok na ito sa mga mata ng Black Ink Clan, maaaring makuha nito ang kanilang atensyon. Na-set up ko ang illusion array na ito noong una kong sinimulan na baguhin ang Dawning Light bilang isang uri ng camouflage. Kaya, ang sinumang Black Ink Clansman na mas mahina kaysa sa Feudal Lords ay hindi makikita sa pamamagitan ng pagbabalat kayo nito sa loob ng 500 kilometro, at maaari rin nating mabiga ang iba. Kung hindi, maaaring tumakas ang kalaban kapag nakita nila ang Dawning Light mula sa malayo, na magiging mahirap. Sa wakas ay naunawaan ni Yang Kai. Talagang naisip ni Marshal Anti ang lahat. Ang Dawning Light at Dawn Squad ay hindi kilala ngayon, ngunit ito ay naiisip na sa sandaling nakamit nila ang sapat na tagumpay sa larangan ng digmaan, ang Black Ink Clan ay matututo tungkol sa Dawn Squad at Dawning Light. Kapag dumating ang oras na iyon, makikilala na ng kalaban ang kakaibang hitsura ng Dawning Light mula sa malayo, at kung alam nila na sila ay nahihigitin, maaari pa rin silang makatakas ng mabilis. Gamit ang illusion array, ang Dawning Light ay magmumukhang katulad ng anumang ordinaryong squad's warship mula sa malayo, na ginagawang mas madaling mahuli ang kanilang biktima. At iyon nga ang nangyari. Isang araw lang pagkatapos umalis sa forward base, biglang nakasalubong ng Dawning Light ang isang grupo ng Black Ink Clansmen na papasok mula sa gilid. Ginagamit ng Black Ink Clansmen na ito ang mga durog na bato sa malapit bilang takip. Nang lumitaw sila, kahit ang Dawning Light ay nahuli na hindi handa. Nagsama-sama ang maraming Black Ink Clansmen para bumuo ng tide na bamahan na parang tsunami. Ang makapal na Black Ink Cloud ay naging imposibleng sabihin kung gaano karaming mga kaaway ang mayroon o kung gaano sila kalakas. Ang isang ordinaryong squad ay tumakas muna upang makakuha ng isang mas mahusay na pagtingin sa sitwasyon bago magpasya kung paano kumilos. Gayunpaman, ang kinakaharap ng mga Black Ink Clansmen na ito ay ang Dawning Light. Sabik na sabik ang Dawn Squad nang makita ang mga paparating na kaaway, kaya ang miyembro na namamahala sa pagpipiloto ng warship ay umaakyat na sa kanila bago nag-utos sina Yang Kai at Feng Ying. Ang di pangkaraniwang pagkilos na ito ay malinaw na nagulat sa Black Ink Clansmen, na pinatigil ang papasok na tubig. Sa isang iglap, ang distansya sa pagitan nila ay sarado na. Habang umuugong ang mga offensive array, automatikong nasira ang illusion array, na nagpapakita ng mabangis na hitsura ng Dawning Light sa Black Ink Clan. Ang maraming Black Ink Clansmen ay nagulat sa biglaang pagbabago. Ang mga nakakasakit na hanay sa Dawning Light ay nagpapakawala na ng kanilang lakas sa kanila, na nagpapadala ng malakas na pag-atake pagkatapos ng malakas na pag-atake patungo mismo sa pinakamakapal na bulsa ng mga kaaway. Sa isang iglap, isang malaking bilang ng Black Ink Clansmen ang napatay. Ang mga nakaligtas ay tumakas ng paurong nang makita ang nangyari. Itong human warship na tinambangan nila ay iba sa inaasahan nila. Kahit isang salvo lang, talagang nakakatakot ang ipinakitang lakas. Ito ay tiyak na hindi isang bagay na maaari nilang mapaglabanan. Karamihan sa mga namatay ay low-grade at high-grade clansmen. Ang mga ito ay mahalagang kanyan kumpe sa bawat labanan, at sa pangkalahatan ay hindi nila kayang patayin ang sinumang human master sa kanilang sarili. Gayunpaman, perpekto sila upang maubos ang tibay ng mga tao. Kapag namatay ang cannon fodder na ito, may iwan din nila ang siksik na Black Ink Strength, na, kapag naipon ng sapat, ay magiging makapal na Black Ink Clouds. Habang ang human race ay laging umiiwas sa Black Ink Clouds, ang Black Ink Clansmen ay parang isda sa tubig sa loob nila. Sa tulong ng Black Ink Clouds, ang Black Ink Clansmen ay kadalasang maaaring pabor sa kanila. Gaano man karaming low-grade Black Ink Clansmen ang nawala sa kanila, ang Black Ink Clan ay hindi makakaramdam ng anumang kalungkutan. Hanggat nananatili ang Black Ink Nests at mayroon silang sapat na mapagkukunan, maaari silang magparami ng maraming low-grade Black Ink Clansmen ayon sa gusto nila. Kaya, kung sila ay umaatake sa mga teritoryo ng tao o nakikipaglaban para sa mga lugar ng pag-aani ng mapagkukunan, malaking bilang ng low-grade Black Ink Clansmen ay matatagpuan sa bawat Black Ink Clan squad. Tila namamatay ang tanging bagay na kanilang pinag-usayan. Ang nag-iisang pag-atake ng Dawning Light ay nabura ang halos lahat ng low-grade Black Ink Clansmen ng Black Ink Clan squad. Ang mga nakaligtas ay walang alinlangan na mas malalakas na masters, kabilang ang mga feudal lord. Ang mga nakaligtas ay lumipat pabalik sa Black Ink Clouds, ngunit hindi sila agad na tumakas. Sa halip, naghintay sila upang makita kung makakahanap sila ng pagbubukas upang makabawi. Sa sandaling iyon na ang isang figure ay bumagsak sa Black Ink Clouds tulad ng isang rumaragasang bagyo, na nagdulot ng mga hiyawan ng paghihirap saan man siya dumaan. Isa-isa, ang Black Ink Clansmen ay pinutol na parang tinadtad na gulay, na sumasabog sa mga ulap ng itim na dugo. Ang Black Ink Cloud ay mabilis na lumaki pa.
Ang puso ng isa sa mga feudal lords na nagtatago sa loob ng Black Ink Cloud ay tumitibok nang maramdaman niya na ang isang tao ay talagang sumugod sa Black Ink Cloud. Ayon sa klasifikasyon ng lakas ng tao, ang taong ito ay dapat na nasa 7th grade Heaven Opening Realm, na tumutugma sa kanyang sariling lakas bilang isang feudal lord, ngunit ang kapangyarihang pumatay na ipinakita ng tao na ito ay labis na natakot sa kanya. Isa-isang naglaho ang mga aura ng kanyang mga kasama sa hindi kapani-paniwalang bilis. Kahit na ang mga iyon ay hindi mga feudal lords, nakakatakot pa rin kung paano sila naputol ng napakabilis. Nagtago siya sa Black Ink Cloud, nananatiling hindi gumagalaw ngunit nakakaramdam ng pagkabalisa. Noong nakaraan, ang Black Ink Clouds ay palaging isang ganap na forbidden zone para sa mga tao at wala ni isa sa kanila ang maglalakas loob na salakayin sila upang labanan. Gayunpaman, sa kanilang huling pag-atake sa Human's Great Pass, natuklasan ng Black Ink Clan na ang Black Ink Clouds na dati nilang pinagmumulan ng proteksyon ay ganap na nawala ang kanilang deterrent effect. Marami sa mga tao ang mukhang may mainit na dugo ng manok sa kanilang mga ugat, masugid na hinahabol sila sa Black Ink Cloud, masayang tinatanggap ang katiwalian ng Black Ink Strength hanggat kaya nilang patayin ang kanilang mga kaaway. At, may isa pang malaking pag-aalala sa Black Ink Clan pagkatapos ng huling digmaan. Tila pagkatapos ng isang tiyak na oras, ang Black Ink Clan ay hindi na nakapag-convert ng anumang mga Black Ink disciples. Maraming Black Ink Clansmen ang personal na nakakita ng maraming tao na sinalakay ng Black Ink Strength, na sapat na para ma-convert sila sa nakaraan, ngunit ang mga resulta ay hindi gaanong kasiya siya. Marshall Peak, Kabanata 5000. Emergency Rescue. Kasabay ng pagkawala ng epekto ng pagpigil ng Black Ink Cloud, ang mga miyembro ng Black Ink Clan na may mataas na ranggo ay nagkaroon ng konsensus na ang humans ay maaaring gumawa ng ilang paraan upang labanan ang katiwalian ng Black Ink Strength. Kung hindi, paano ito nangyari? Gayunpaman, hindi pa nalaman ng Black Ink Clan kung ano ang bagong pamamaraang ito. Sa ilalim ng utos ni Menexi Royal Lord, maraming territory lords ang nakatanggap ng mga utos na ibunyag ang katotohanan anuman ang halaga, at ang pakikibaka na ito para sa mga lugar ng pag-aani ng mapagkukunan ay isang magandang pagkakataon upang tiyakin iyon. Kung malalaman nila kung paano pinipigilan ng mga tao na ito ang pagpasok sa kanilang Black Ink Strength, iyon ay magiging isang magandang merito na magbibigay daan sa sinumang Black Ink Clansman ng pagkakataon na bumalik sa Black Ink Nest ng Royal City upang linangin at sumulong sa susunod na kaharian. Ang sigasig ng hindi mabilang sa mga Black Ink Clansmen na ito ay bahagi ng dahilan kung bakit mainit na pinagtatalunan ang lugar ng pag-aani ng mapagkukunan. Ang feudal lord ay nagpatuloy sa paghihintay sa loob ng Black Ink Cloud, na may malabong pakiramdam na ang dakilang merito na ito ay marahil ay hindi malayo sa kanya. Iyon ay dahil ang 7th grade master na ito ay tiyak na mapipinsala ng Black Ink Strength kung siya ay sumugod sa Black Ink Cloud ng ganoon, at kapag nangyari iyon, tiyak na makikita niya kung paano niya ito nilalabanan. Sa loob ng Black Ink Cloud, isang ganap na patayan ang nagaganap nang biglang tumahimik ang lahat. Ang feudal lord na nag-aabang sa loob ng Black Ink Cloud para sa kanyang pagkakataon ay nakaramdam ng paninikip ng kanyang puso at ang kanyang instincts ay sumisigaw sa kanya na may masamang mangyayari. Sa sumunod na sandali, naramdaman niya ang isang napakalaking kapangyarihan ng pagsipsip na nagmumula sa kinatatayuan ng tao, at ang makakapal na itim na ink cloud ay hinayla papasok, nagkukumpiyansa patungo sa kanya. Ang feudal lord ay nagulat sa simula, ngunit ang sorpresang iyon ay hindi nagtagal ay naging pagkabigla. Natuwa siya na ang 7th grade master na ito ay aktwal na nagkusa na magbukas ng portal sa kanyang miniature universe upang sipsipin ang Black Ink Cloud. Hindi ba iyon nangangahulugan na siya ay magiging isang Black Ink disciple sa lalong madaling panahon? Ngunit hindi nagtagal ay nabalisa ang feudal lord dahil kapag ang Black Ink Cloud ay nilamon, wala na siyang mapagtataguan at agad na malantad sa kaaway. Saan nanggaling ang tao na ito, at paano siya kumilos ng walang ingat? Siya ay nakikipaglaban sa tao sa loob ng maraming taon, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganito dati. Sa hindi hihigit sa isang dosenang paghinga, ang makakapal na Black Ink Cloud ay ganap na nawala, na nagpapakita ng lahat ng mga katawan na nagtatago sa gitna nito. At, sa gitna ng mga katawan na ito ay nakatayo si Yang Kai, isang malamig na tingin sa kanyang mukha at isang matalim na sibat sa kanyang kamay. Kahit na marami na siyang nakald na Black Ink Clansmen pagkatapos mag-charge sa Black Ink Cloud, halatang may mga isda na nakalusot sa lambat. Ang kakayahan ng Black Ink Clouds na makagambala sa pakiramdam ng isang tao ay napakalakas kaya hindi niya mahanap ang lahat ng Black Ink Clansmen sa maikling panahon. Inis na binuksan ni Yang Kai ang kanyang miniature universe at nilunok ang lahat ng Black Ink Strength sa kanyang katawan.
Ang epekto ay kapansin-pansin, dahil ang lahat ng Black Ink Clansmen na nakatago sa loob ng Black Ink Cloud ay agad na nahayag. Pagtingin sa paligid, napangisi si Yang Kai. Kahit na maraming Black Ink Clansmen ang umambos sa kanila sa pagkakataong ito, ang kanilang average na lakas ay masyadong mababa. Mayroong isang feudal lord sa kanila, ngunit ang iba ay pawang high-grade at low-grade Black Ink Clansmen. Sa sandaling ito, ang mga Black Ink Clansmen na nanatiling buhay ay nakatitig kay Yang Kai na para bang nakakita sila ng multo sa sikat ng araw. Lalong nabigla ang ekspresyon ng feudal lord. Inakala niya na si Yang Kai ay magiging Black Ink disciple sa lalong madaling panahon, ngunit ngayon ay tila ang tao na ito ay ganap na hindi naapektuhan ng Black Ink strength. Matapos masipsap ang lahat ng Black Ink Cloud sa katawan ng tao na ito, hindi pa rin siya nasira kahit kaunti. Sabay-sabay, may naisip ang Black Ink Clan Feudal Lord at naalarma siyang tumawag. 4 Universe Pillars. Ang 4 Universe Pillars ay hindi lamang sikat sa human race, kundi pati na rin sa Black Ink Clan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang mahalagang kayamanan na maaaring ganap na labanan ang Black Ink strength. Ang mga taong nagtataglay ng 4 Universe Pillar ay hindi na kailangang matakot na masira ng Black Ink strength. Ang Black Ink Clan ay may matinding puot sa 4 Universe Pillars, at labis silang nag-aalala kung sino ang humawak sa isa sa kanila. Ang sinumang cultivator na nagtataglay ng isa sa 4 Universe Pillars ay mapapansin sa talaan ng Black Ink Clan, at kung sakaling makatagpo nila ang alinman sa mga human na ito, gagawin ng Black Ink Clan ang lahat para patayin sila. Ang feudal lord na ito ay hindi isang taong nasa mababang posisyon, kaya nabasa na niya ang espesyal na listahang iyon noon. Gayunpaman, kakaunti ang mga tao sa listahan, at lahat sila ay nasa 8th grade Heaven Opening Realm. Iyon ay dahil ang mga nasa 8th grade lang ang may kakayahang protektahan ang isang 4 Universe Pillar at ilayo sila sa mga kamay ng Black Ink Clan. Gayunpaman, nakatagpo siya ng 7th grade master na may 4 Universe Pillar dito. Ang tao na ito ay tiyak na wala sa listahang iyon. Ito ay isang napakahalagang balita, at kung maibabalik niya ang balita tungkol dito, tiyak na ito ay isang merito na hindi gaano mas mababa kaysa sa pag-alam kung paano nagawang labanan ng mga tao ang katiwalian ng Black Ink strength ngayon. Sa pag-iisip na iyon, ibinuka ng feudal lord ang kanyang bibig, dumura ng ulap ng tinte na dugo, umaasang makatakas mula rito. Sa paghusga mula sa kapangyarihan ng pagngangalit ng 7th grade master na ito, hindi siya naniniwala na siya ang kanyang kapareha. Kung gusto niyang mabuhay, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tumakas kaagad. Ito ay walang alinlangan ang pinakatamang hakbang na gagawin. Gayunpaman, kahit na sinunog ang kanyang blood essence at gumamit ng mamahaling secret technique, nanatiling stagnant ang kanyang katawan. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang tila naging sanhi ng sobrang lagkit ng espasyo sa paligid niya, na parabang nahulog siya sa isang pool ng kumunoy, kaya nahihirapan siyang gumalaw. Sa tingin mo saan ka pupunta? Nang ang malamig na boses na iyon ay pumasok sa kanyang mga tainga, ang feudal lord ay tumingin sa tamang oras upang makita ang dulo ng isang sibat na lumalaki sa harap ng kanyang mga mata. Doon, sa dulo ng sibat, ay isang nakakatakot na kapangyarihan na hindi pa pumuputok. Kapag nangyari ito, tiyak na ipapadala siya nito sa kabilang buhay. Ang feudal lord ay umungal sa takot at ang kanyang napakalaking katawan ay bumuti, na inilabas ang kanyang aura ng walang reserba. Sa pamamagitan ng pakikibaka sa lahat ng kanyang kapangyarihan, ang mga hangganan ng espasyo ay tuluyang lumuwag. Ngunit hindi lang iyon. Itinaas niya ang kanyang malaking kamao at hinampes ito sa direksyon ni Yang Kai. Sa isang suntok, nabasag niya ang nakapalibot na espasyo, kaya malinaw kung gaano kalakas ang suntok na iyon. Gayunpaman, si Yang Kai ay hindi nagpakita ng intensyon na umiwas. Sa isang pitik ng kanyang sibat, tinusok niya ang kamao ng feudal lord na parang mainit na kutsilyo sa mantikilya. Ang Asher Dragon Spear ay madaling tumagos sa depensa ng feudal lord, at higit sa kalahati ng kanyang sibat ay nakaimbed sa braso ng feudal lord. Kapansin-pansing nagbabago ang ekspresyon, ang feudal lord ay nagpakawala ng isang masakit na dagandong. Muling pinagpag ni Yang Kai ang kanyang sibat, at sa wakas ay pumutok ang nullipot na kapangyarihan sa dulo nito, na ginawang madugong ambon ng tinusok na braso. Bumulwak ang sariwang tinte itim na dugo mula sa balikat ng feudal lord habang ang kanyang galit na aura ay nalalanta. Bago pa niya magawa ang anumang bagay, isang matayog na anino ang bumagsak sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali, binawi ni Yang Kai ang kanyang sibat, ngunit ang feudal lord ay tila nagyelo sa kinatatayuan, hindi gumagalaw na may natitira na lamang nagulat na kinang sa kanyang mga mata. Ang mga alon ng enerhiya mula sa tulak ng sibat ay lumabas, hamampas sa katawan ng feudal lord,
pinuputol ito sa malinis at maliliit na piraso sa isang iglap, na parang siya ay maingat na inukit gamit ang isang kutsilyo. Lumingon-lingon si Yang Kai sa paligid at nakita ang mga figure ni Na Shenao, Ning Qiji, at Chi Taichu na mga katawan na lumilipad habang ang mga pag-atake ng Dawn ng Light ay patuloy na sumasabog isa-isa, at ang natitirang mga Black Ink Clansmen ay mabilis na nabura. Ang nasabing grupo ng Black Ink Clansmen ay maaaring nagdulot ng gulo kung ang kanilang pananambang ay nakahuli ng isa pang squad, ngunit halos hindi sila sapat para makalaban sa Dawn Squad. Pagkatapos ng laban, tumagal sila ng kaunting oras upang linisin ang larangan ng digmaan. Ang mga Black Ink Clansmen na ito ay maaaring walang maraming magagandang bagay sa kanila, ngunit ang anumang mapagkukunan ay itinuturing na napakahalaga sa humans on the Black Ink battlefield. Pagkatapos bumalik sa Dawn ng Light, naupo si Yang Kai na naka-crossleg, pinag-iisipan ang mga tagumpay at kabiguan ng kanilang pinakabagong labanan. Ang kanyang kalaban ay walang halagang banggitin, ngunit mula nang sumulong sa 7th grade, ito lamang ang ikatlong pagkakataon na nakipaglaban si Yang Kai. Medyo na-familiarize niya ang kanyang sarili sa kanyang tumaas na lakas ngayon at kumpiyansa siyang gagawa siya ng mas mahusay sa susunod na makaharap niya ang isang kalaban. Pagkatapos magpagaling sa lugar sa loob ng isang oras, ipinagpatuloy ng Dawn ng Light ang misyon nito. Sa mga darating na araw, nakakakuha ng catch ang Dawn ng Light bawat ilang araw. Sa tulong ng pagbabalat kayo ng Illusion Array, nagkamali ang Black Ink Clan na kinuha ang Dawn ng Light bilang isang ordinaryong squad-level warship. Gayunpaman, sa sandaling tumalon sila mula sa pagtatago, huli na ang lahat para makatakas sila. Umabot sa 20 feudal lords ang namatay sa kamay ng Dawn Squad. Matapos dumaan sa laban ng laban, naging mas sanay ang Dawn Squad sa pakikipagtulungan sa isa't isa. Sa sandaling nakatagpo sila ng isang kaaway, gagawin nila ang kinakailangan ng hindi nangangailangan ng isang tao na mag-utos sa kanila, at ang kanilang mga tagumpay ay hindi nagtagal ay nalampasan ang mga tagumpay ng alinmang ordinaryong squad. Isang araw, ang Dawn Squad ay nasa kalagitnaan ng paglilinis ng isang sariwang larangan ng digmaan. Isang oras lang ang nakalipas, si Yang Kai at ang kanyang mga tauhan ay nakatagpo ng isa pang Black Ink Clan squad. Hindi sila itinuring na mahina dahil ang mga nasa ranggo ng feudal lord lamang ay may bilang na 3, ngunit tulad ng dati, sila ay ganap na nabura pagkatapos ng laban. Sa sandaling iyon ay biglang lumitaw si Feng Ying at tumawag. "Leader, may malapit na squad na nangangailangan ng ating tulong." Lumingon si Yang Kai sa kanya at nakita niyang hawak niya ang malakristal na globo na komunikasyong aparato na ibinigay sa kanila ni Chaho. Sa sandaling iyon, ang kristal na globo ay kumikinang na pulang-pula, at ang liwanag ay natipon sa isang parang arrow na simbolo na nakaturo sa isang tiyak na direksyon. Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Walang paraan na hindi niya masabi na naabot na ng squad ang kritikal na punto sa pagitan ng buhay o kamatayan matapos makita ang mensaheng ito. Kung hindi, ang bowl ang kristal ay hindi magre-react sa ganitong paraan. Walang pag-aalinlangan, agad na sumigaw si Yang Kai. "Magtipon kayo. May emergency rescue tayo." Ang mga naglilinis pa rin sa larangan ng digmaan ay agad na nakipagkompetensya patungo sa Dawn ng Light, at sa loob ng ilang paghinga, ang warship ay naging isang stream ng liwanag at mabilis na tumungo sa direksyon na itinuturo ng arrow. Walang ideya si Yang Kai kung may iba pang squad na nakasagot sa distress call, ngunit ang squad na humihingi ng tulong ay malinaw na nasa isang masamang sitwasyon. Maaaring walang ibang squad sa malapit, kaya ang Dawn Squad ay maaaring ang tanging pag-asa nila. Ang kanilang mga kapwa-angkan ay nasa matinding panganib, kaya't ang Dawn ng Light ay itinulak ang bilis nito sa limitasyon nito nang hindi isinasaalang-alang ang paggamit ng kuryente. Sa loob ng isang oras, isang universe fragment ang nakita ni Yang Kai. Sa sandaling iyon, makikita ang mga piraso ng liwanag na kumikislap sa isang partikular na lugar sa palibot ng universe fragment. Ito ay malinaw na ang liwanag na nagmumula sa human secret techniques. Higit pa sa ningning na iyon, ang makakapal na black ink clouds ay nagbabantang balot sa kanila. Mayroong 7 o 8 human cultivator na baliw na gumagamit ng kanilang mga kapangyarihan, sinusubukang pigilan ang pagsulong ng Black Ink Clan, ngunit kahit anong pilit nila, hindi mapigilan ang momentum ng kalaban. Kapag ang Black Ink Clouds ay ganap na nabalot sa kanila, tiyak na sila ay masisira ng Black Ink Strength. At, kung sila ay mapinsala ng Black Ink Strength sa ganoong lugar, walang alinlangan na sila ay magiging mga Black Ink Disciples. Ang mga cultivator na ito ay dapat na bahagi ng isang squad, ngunit ang kanilang mga numero ay malinaw na nabawasan. Malamang na nawala ang ilang miyembro, at hindi rin nakita ni Yang Kai ang kanilang warship. Sa kasong ito, mayroon lamang isang posibilidad, at iyon ay ang squad warship ay nawalan ng pag-andar, o nawasak lamang.
Kung wala ang proteksyon ng warship, ang mga human cultivator ay tiyak na magiging dehado sa kanilang pagharap laban sa Black Ink Strength, at sa ganoong paraan sila napunta sa isang desperado na estado. Wala siyang nakitang Black Ink Clansmen, kaya tiyak na nagtatago sila sa loob ng Black Ink Clouds, patuloy na itinutulak ang kanilang Black Ink Strength palapit sa humans. Paminsan-minsan, lilito ang mga pag-atake, na nakadirekta sa mga tao, pinapanatili silang nakulong dito nang walang pagkakataon na gamitin ang Universe Transference Law para makatakas.